Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin, no? At ito nga po, no, opisyal ng United States galit sa ginawa ng China sa Pilipinas. Nako. Mula po ang balitang ito kaya Echo. Nasa description po ang full video link ng balitang to. Subscribe din na po kayo kay Echo. Yan mga ka-review natin. No? At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe, yan, sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. US galit sa China sa ginawa sa Pilipinas. Ito na po. Ating alamin at suriin kung bakit nga ba nagalit ang mga opisyal ng United States sa ginawa ng China sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Sa mga nakalipas na taon, bumangon ang tensyon sa pagitan ng China at ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya dahil sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil ang China ay magpahanggang sa ngayon, ay agresibong tinuloy ang pag-aangkin nito sa pinagtatalunang karagatan, pagtatayo na artipisyal na isla at militarisasyon na nagdulot ng alarma sa mga kalapit nitong bansa. Kahit na idiniklara na ang lugar na ito ay sa Pilipinas, ay hindi pa rin tumitigil ang China at patuloy pa din nanghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sa video na ito, ating tatalakayin kung bakit nagalit ang mga opisyal ng United States sa ginawa ng China sa Pilipinas at ang ginawa nitong aksyon tungkol dito. Ang mga senador ng United States na si Roger Wicker, James Riche at Marco, itinaas ni Rubio ang mga aksyong Chino laban sa Pilipinas, resupply mission sa Ayungin Shoal kay US President Joe Biden na nangihimok siyang suportahan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng resupply missions at palayasin ang mga China sa panghihimasok. Binanggit ng mga senador na ang China ay naglalayong subukan ang kredibilidad ng US at halaga ng pangako nitong bakal sa ipagtanggol ang Pilipinas mula sa armadong pag-atake ayon sa 1951 Philippines and United States Mutual Defense Treaty. Samantalang naniniwala ang Max Defense Philippines na ang pinakamahusay sa United States ang magsasagawa ng pag-assistant ng Pilipinas ay ang pagbibigay nito ng mga armas, mga sistema tulad ng mga barko, sasakyang panghimpapawid, missiles at bala, artilyerya at mga supply ng sandatahang lakas ng Pilipinas at Philippine Coast Guard. Napakaraming asset na kayang ibinigay ng United States. Hindi magkakaroon ng anumang halaga ang disyerto at mothballs yards, ngunit maaaring gamitin ng mga kaalyado nito. So yan nga po mga ka-review natin, talagang sinusubukan po ng China ang paninindigan ng US mga ka-review natin dito po sa ating Mutual Defense Treaty, no? Gusto nilang subukan, tinitesting nila talaga yung patience, no, ng ating mga kaalyadong bansa. Maging tayo rin, no, talagang sinusubukan ng China kung talagang hanggang saan yung ating pasensya, no, para gamitin na nga itong Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US mga ka-review natin, na kung saan isinasaad po dito sa treating ito mga ka-review natin, kapag sinalakay po, no, ng mga
ang ating bansa, no? Pag sinalakay po ang ating bansa ng ibang lahi, mga ka-review natin, para bang kino-colonize tayo, mga ka-review. Ha? At eto na nga, nangaagaw na nga po ng teritoryo ang China. No, pag mga ganitong sitwasyon, nasasaad po sa Mutual Defense Treaty na tutulungan po tayo ng Amerika, no? Maging ang Pilipinas kapag ganun din ang nangyari sa Amerika, tutulong din po, no, ang ating bansa sa US. Kaya nga dito na mga karibin natin, na-expect ng mga expert, mga ka-review, or parang nahuhulaan nila, na-predict nila na talagang itong China ay sinusubukan yung paninindigan ng Pilipinas or yung US, mga ka-review natin, no? Kung parang inuudyukan niya, no, yung US, mga ka-review, na sige na, gamitin nyo na yung Mutual Defense Treaty ninyo. Andito na kami. Kasi nandiyan na po sila sa West Philippine Sea mula pa noon at nangaharas, di ba? Nambubuli. At yan nga po mga ka-review, hindi na po Coast Guard ang naka-post doon sa South China Sea na sinasabi, no? Kung di mga Navy na po ang nakabantay. Yan na po Magagawa ito ng Estados Unidos para sa iba pang mga kaalyado nito tulad ng Egypt, Pakistan, Iraq at Israel. Walang alinlangan na magagawa nito ang pareho para sa Pilipinas. Na isinaalang-ala ng United States ay nakilala ang China bilang pinakamalaking banta nito at kumikilos upang pagsamasamahin ito ang mga kaalyado sa rehiyon upang magtulungan at kasama ang US upang kontra sa pananalakay ng mga Chino. Sumulat ang mga matataas na opisyal ng United States upang ipahayag ang matinding pagkabahala tungkol sa pagalit na People's Republic of China or PRC at ang mga labag na batas na aksyon sa South China Sea, partikular na laban sa Pilipinas. At humiling ang inyong administrasyon kumilos ng mabilis upang suportahan ang Pilipinas sa pagkontra sa agresibong pag-uugali ng China. Noong October 22, sinubukan ng Pilipinas na isupply muli ang BRP Sierra Madre, isang barko ng Pilipinas na nakaground sa isang bahura ng Second Thomas Shoal ng South China Sea. Coast Guard at Maritime Militarya ng PRC muli na namang humarang sa misyong ito sa pamamagitan ng sadyang pangingialam sa paggamit ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mataas na dagat kalayaan sa paglalayag. Ang lantarang pag-uugaling ito ay nagbigay ng panganib sa buhay ng mga Pilipinong tripulante at nakahadlang sa kritikal na kailangan ng mga supply mula sa pag-abot sa mga miyembro ng serbisyo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ang China ay nasa bingit ng sadyang trigger sa isang makataong crisis sa pamamagitan ng pagkaharang sa muling supply ng Sierra Madre. Ang mga aksyon nito ay tuluyang magpapagutom sa mga Pilipinong mandaragat sa barko. Ang pangunahing layunin ng China, syempre, ay para pilitin ng Pilipinas na talikuran ang Second Thomas Shoal at kunin ang de facto na kontrol ng territorial features na ito. Ang paggawa nito ay higit na nagpapalawak sa labag sa batas nitong maritime claim, tulad ng ginawa ng Beijing sa Scarborough Shoal sa isang dekada na ang nakalipas. Ang bawat bagong pag-angkin ng maritime sa soberanya ay nagbibigay sa China ng isa pang plataporma para hawakan ang magkakaalyadong teritoryo at mga ari-arian ng militar ng United States. Sa mas malaking panganib, ang inyong administrasyon ay paulit-ulit na nagsasaad ng isang pag-atake sa mga pampublikong sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid at armado ng Pilipinas ang mga puwersa, kabilang ang Coast Guard nito sa South China Sea, ay hihingi ng US Mutual Defense mga pangako sa ilalim ng Artikulo 4 ng 1951 US and Philippines Mutual Defense Treaty.
sinabi ng mga opisyal ng United States, sinusubukan ng mga aksyon ng China ang kredibilidad at halaga ng mga pangakong ito. At dapat tayong tumugon ng may lakas. Hinihiling namin ng inyong mga administrasyon ay nagbibigay sa amin ng inyong buong listahan ng mga plano, sangay, at mga sumusunod na pangyayari o iba pang mga opsyon sa diplomatiko o hindi pagtatanggol. Binuo ng Departamento ng Estado at Depensa para suportahan ang Pilipinas at tiyakin ang muling supply ng BRP Sierra Madre. Inaasahan namin ang iyong tugon at pakikipagtulungan sa inyong administrasyon upang matiyak ang magagawa sa Pilipinas, matagumpay na muling pagsusupply ng mga mandaragat nito at iwaksi ang panghihimasok ng PRC sa soberanya ng Pilipinas. So yan nga po mga ka-review natin, no? Talagang eto na nga. At kung sinusubukan man ng China na yung mutual defense ng ating bansa, no? Yung mutual defense treaty ng ating bansa sa US, talagang makikita niya mga ka-review yung kanyang hinahanap, 'di ba? Kasi hindi rin to uurong hindi rin uurong yung US mga ka-review natin, talagang palaban din po ito, 'di ba? So yan mga ka-review natin, ano po ang inyong masasabi diyan dito sa pang-udyok, no, ng China para gamitin na ni PBBM or 'di ba ni PBBM, kasi si President Bongbong Marcos naman yung talagang magdidesisyon at magre-request sa US na pumunta na sila dito, 'di ba? At tulungan na nga po ang Pilipinas. So talagang ano po ang inyong masasabi diyan, no, dito sa China? Nako po talaga. Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa isyong ito, right? Okay, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At wag din pong kalimutang mag-subscribe. Kaya Echo, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.